magsisimula, hindi ko po ang lahat na tumayo. Basahin po muna natin ang panatiling chapter ng Psalm 100. Basahin po natin ito ng salita. Nandito naman po sa screen ng Psalms chapter 100. Verse 1, it says here, "Make a joyful noise unto the Lord, all ye lands." Serve the Lord with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not we ourselves. We are His people, and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His name. Sabay-sabay po natin basahin. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Amen. Buksan po natin ang ating mga hymnal sa hymn number 114. Awitin po natin ang Blessed Assurance. Sabay-sabay po natin awitin. On the first verse, ready, sing. Blessed assurance, Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. Heir of salvation, purchase of God, born of His Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, perfect delight, visions of rapture now burst on my sight. Angels descending, bring from above, echoes of mercy, whispers of love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Perfect submission, all is at rest. I in my Savior, I'm happy and blessed. Watching and waiting, looking above, filled with His goodness, lost in His love. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. This is my story, this is my song, praising my Savior all the day long. Amen. Tingin po natin si Pastor Robert upang pamanahan tayo sa kanila. Lagi manangin, aming dakilang Diyos na nakapangyarihan. Salamat po Panginoon sa bigay mo Panginoon sa sa bawat isa na nakapito po kami ng mga sa pananampalataya. Salamat po o Diyos sa araw nito ng pinagka. Para po sa church organization
Blessed Grace Baptist Mission. Maraming po salamat po Diyos sa kapapatan ng kabutihan sa ministeryo nito. Sa pangunguna po ng Pastor Augusto Cordano Before, sa kanyang pamilya, sa mga kalalagyan ng mga leaders. Salamat po ng Diyos. Maraming po namin naman. Samahin po kami sa mga programa nito. Wala kami mga hamarin o Diyos kung kayo po ang mga kapurihan at lahat isa natin. Sa tawad naman sa mga nalawang kasalanan, salamat po Diyos sa prosesyo ng bawat isa at sa ito kami sa amin. At palahin niyo po ang isahin ng Panginoon sa pamilya. Ito kami sa aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Po, makakaupo na po ang bawat isa. So, muli, welcome po sa maliit namin lugar. Literal na maliit. Magandang hapon po sa bawat isa. Sa araw po ito ay masaya kaming nagpapasalamat unang-una sa ating Panginoon sa gaganaping organization ng aming church. So, sabi sa Psalms 118 verse 23, that this is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes. Kung ano man po yung gagawin pagtataguyod ngayong umaga ay ngayong hapon, aming maliit na gawain ay lahat ito ay galing sa ating Panginoon. So, salamat po sa pag-attend nyo to witness at ma-celebrate kasama namin ang ginawa ng Panginoon sa lugar na ito, sa mga kaluluwang nandito. And on behalf of our congregation, wina-welcome po ang bawat isang bisita na nandito ngayon. We are honored na makasama kayo bilang kamanggagawa namin sa ministeryo. So, pastors and members ng mga fellowship and churches. Yung presensya niyo po sa araw na ito ay isang reminder sa amin lahat na pagti tayong lahat ng isang katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Sabay-sabay tayong magpapagal at kikilos para sa ikaunlad ng kanyang isa. So, maraming salamat po sa pagpunta nyo rito. Salamat sa mga miyembro, pamilya, mga kaibigan na kasama namin dito simula nung pinakaunang Bible study namin sa lugar na ito. May mga parating pa lamang po, natatapos lang po kasi magluto ng iba namin. Di members, mga attenders namin na tumutulong talaga sa aming gawain. Sila po mismo yung mga nagpo-volunteer na tumulong. Ngayon po, sana makahabol sila bago magsimula ang ating preaching. Ngayon po muli, welcome po ulit sa lahat. Binabalik po namin ang lahat ng masasalamat at glory sa ating Panginoong Jesus. So, kung tuloy po natin ulit sa awitan. Isang awit pa po, hymn number 115. Kasunod lamang po, muli natin kinanta. Will work till Jesus comes. Sabay-sabay natin mawitin. The first verse, ready. First verse, ready, sing.
tinanong ko siya kung ano yung bio para ma-introduce ko siya. Pero ang key takeaway ko doon, sabi na matagal na daw kong pinakasa ng kanyang panawagan. Pero masasalamat po sa Panginoon na meron po tayo pastor na hindi talaga kayang tumakbo sa kanyang panawagan. At tawagin ko na po, walang iba, si Pastor David Oxo. Amen. Sige po, magandang umaga po. Sorry ako ng umaga. Anyway, magandang araw sa inyo, sigurado. Tayo pong lahat ay magsitayo. Pakipagbukas po kayo sa ating teksto sa araw na to. Sa Matthew 18 verse 20. Basahin ko po at sundan nyo sa inyong mga Biblia. Sabi po dito, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there I in the midst of them. Tayo po ay panandaliang manalangin. Mapagpalang Diyos, aming amang banal, salamat Panginoon sa pribilehyo na ipinagkaloob nyo sa inyong mga anak at sa aming mga bisita sa araw na ito, Panginoon, na ang inyong salita ay maririnig sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Dalangin namin, O Diyos, na hayaan nyo nawa ang inyong banal na Espiritu ang maging tagapagturo ng bawat isa sa amin, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pribilehyo nito. At dalangin namin, O Diyos, na nawa ay maunin namin ang prinsipyo ng inyong salita. Lalong-lalo na, Panginoon, ay maging prinsipyo namin ito as we found this church this day, Panginoon. Salamat at kayo rin po ang mamuna sa inyong tagapagsalita sa oras na ito, Panginoon, ang inyong kalwalatian, ang mainathala sa aming kalagitnaan sa oras na ito, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng papuri at pasalamat sa pangalan namin, Panginoon Jesus. Amen. So, ito pong teksto na to ay ito po ay itinalaga ng ating pastor nung ako po ay kanyang invite bilang speaker, ay tinanong ko po siya, ako ba mamimili ng text o kayo? So, ito po ay pribileyo na ibinigay ni pastor sa akin at maraming salamat po at kasama niyo ako ngayon sa foundation ng inyong simbahan at ako ang natasa na magbigay ng salita sa oras na to. So alam niyo po itong verse na ito na ating pag-aaralan. Madalas ginagamit itong verse na ito as an encouragement pagka halimbawa doon sa time ng prayer meeting ay dadalawa o tatatlo lang kung umattend ng prayer meeting. Ito yung madalas na ginagamit nilang text. Pero kung ating pong pag-aaralan, ano ba talaga yung sinasabi ng verse na ito? Ano ba yung gustong tukuyin ng verse na to? Mga kapatid, yung context ng verse na to ay napaka-vital. Yung verse na nasa harapan natin sa hapon na ito, yung ating Panginoon, nagsasalita siya dito about dealing with sin in the fellowship. Ito yung gusto niyang sabihin dito. So, about the necessity of purity in the body of believers. So, kung ating pong itatranslate ito, yung sinasabi nating pangangailangan ng kadilisayan sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo, kung atin pong itatranslate ito sa mas malinaw at sa iisang salita, ang gusto kong tukuyin sa atin sa hapon na ito, walang iba kundi kabanalan. Sabi ng ating teksto, for where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, the Lord is talking about confronting sin.
o tatawagin yung isang kapatid na nagkakasala into repentance, and if necessary, removing him from the fellowship to keep the purity of the body. Alam niyo po, masakit tong gagawin na ito. Actually, yung kung kinakailangan, tanggalin siya para mapanitiling dalisay ang gawain at katawan ng ating Panginoong Hesukristo. So this is the background of this promise. Kumbaga, ang sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo dito, when my people are faithful to my truth, when they strive for holiness, my presence is with them. Whether they are many or they are few. Alam nyo, mga kapatid, isang bagay ang dapat natin maintindihan. Yung pagkakatipon-tipon ng iglesia, the church is not a casual gathering of friends. It is not a human association held together by natural liking. Katulad na lang, nagkaka-gather tayo dito sa lugar na to dahil tayo ay magkakapamilya, nagkakasama-sama tayo sa lugar na to dahil tayo ay magkakaibigan. Well, these are good things, pero hindi ito yung dahilan ng ating pagkakasama-sama. Let me tell you, mga kapatid, the church is a spiritual assembly under the headship of Christ. Kung nag-gather man tayo dito, mga kapatid, to gather in His name means to gather under His authority, according sa Kanyang salita. Ibig sabihin nito, mga kapatid, doon sa ating fellowship, dito sa ating gathering, dito sa loob ng ating iglesia, this means that He determines. Ang Panginoon ang nagde-determine ng terms of our gathering, not us. The terms of our fellowship. And this is the problem. Ito yung problema ng maraming so-called churches today. They set the rules in their churches. The moment na masakit yung isang katuruan, itatago nila ito, hindi nila ito ituturo sa loob ng iglesia dahil ito ay nakaka-offend sa maraming attender. Para saan pa natatawagin natin na iglesia ang isang fellowship na yan kung hindi natin ipapangaral yung salita ng Diyos? Alam niyo po ba, sa ating panahon ngayon, namumuhay tayo sa isang mundo na kung saan ang simbahan is tempted to measure herself by outward statistics. Marami sa mga iglesia ngayon, tinitingnan nila na sila ay malakas dahil sila ay marami. Dahil maganda ang kanilang iglesia, dahil marami silang activity. Remember this, mga kapatid. What we profess, kung ano man yung sinasabi nyo, kung ano man yung pinapahayag natin, what we profess is not the final say. We may be morally correct and doctrinally sound sa standard ng tao, pero maaaring doon sa standard ng tao, napaka-excellent mo. Pero what you are, pagkatapos nun, maybe we are demons in our closet. Kaya nga po dito, mga kapatid, the Lord Himself give us a different measure nung isang tunay na batayan ng isang iglesia. At kung meron mang magpapatunay na ang fellowship na yan ay isang iglesia ng ating Panginoon, walang iba, mga kapatid, kundi yung holy presence of Christ in their midst. Presensya ng Diyos. Mga kapatid, you may be 2 or 3, says our Lord. Pero nandun kasama natin ang presensya ng ating Panginoon. Or you may be 1,000. Pero alin mo yung dami kung kayo naman ay pinagkaitan ng presensya ng ating Panginoon. Mga kapatid, this is a serious truth. Napaka-importante ng bagay na to.
it reminds us that the church is not man's creation. Hindi ito isang bagay na pwede lang natin, kung nagustuhan natin, maggagawa tayo ng isang gathering at tatawagin na natin itong iglesia. This is not man's creation. We need to see yung simbahan ay itinatag ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ng tao. At para ang kanyang presensya to be with us, to dwell in us. Yung question na dapat tinatanong natin sa ating mga sarili, hindi yung busy ba tayo sa gawain ng Panginoon? O attractive ba tayo sa mga tao? Pero kung meron mang tinatanong ang bawat isa sa atin, in this fellowship, are we holy? Banal ba tayo, mga kapatid? Are we gathered in His name? Dahil ang ating Panginoon, our Lord's promise is not to every assembly that call itself church. Hindi niya kailanman pinangako ang kanyang sarili sa lahat ng kongregasyon. Pero kanino niya ipinangako? But to those that are gathered in His name. And that means gathered in His authority, gathered in His truth, and gathered in His holiness. Mga kaibigan, hindi po ordinaryong araw ang ating dinadalawan sa oras na to. We are reminded here of a great foundational truth. We are gathered today. Mga kapatid, papaalala ko lang sa bawat isa sa inyo, nandito tayo nagkakatipon-tipon to witness a beginning ng isang iglesia. We all in this together to take our first step in a journey, and God willing, hanggang dumating ang ating Panginoon, matagpuan ang ating iglesia na ito, na tapat, na naghihintay at naglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, pakinggan niyo po ako. Ang isang simbahan ay hindi na-establish o na-found dahil ang mga tao ay nag-gather. Ang question na dapat, the question is not, do we meet? But the question is, in whose name we meet? Whose presence? Kanino bang presensya ang gusto nating maramdaman o i-keep doon sa ating fellowship? Yung pangako dito ng ating Panginoon, sabi niya dito, where 2 or 3 are gathered in my name, there I am in the midst of them. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, hindi ito kailanman ipinangako ng ating Panginoon sa lahat ng nagsasabing they are a religious crowd. Mga kapatid, He will not walk kailanman, hindi makikipisan kailanman, hindi lalakad ang ating Panginoon doon sa mga tao na kung saan lumalakad sa kasalanan. He will not dwell where His name is lightly taken. Kung titingnan natin ang maraming iglesia sa ating panahon, makikita natin malinaw na hindi nila pinahalagahan yung presensya ng Diyos. Pero yun yung sa the way they dress themselves, di ba? The way they conduct their worship. Kung ano yung nandun sa mundo, yun yung nilalagay. Yun yung identity ng mundo na inilalagay nila sa kanilang mga iglesia. And that is why, mga kaibigan, from this very day, from this first day, we must ask, ano yung bagay na mamarka sa mga tao the moment na marinig nila ang pangalan ng iglesia na ito? At ano yung mga founding principle na dapat makita ng mga tao sa mga membro ng iglesyang ito? Nanawa, ang presensya ng ating Panginoon, ang kapangyarihan ng ating Panginoon, ang perfection na kung saan ay nasa ating Panginoon Hesukristo ay mapunta
ay makita nawa sa bawat isa sa atin. At mga kaibigan, to keep our status as a church and a fellowship that Christ regard as His, ito yung one word na paulit-ulit nating mararamdaman, paulit-ulit nating maririnig sa hapon na ito. Dahil ito yung pupuntuhin natin sa hapong ito. Kung meron mang isang word na magdi-describe at maalala nawa ng bawat isang membro ng iglesia nito, mga kapatid, kabanalan. Holiness. Kabanalan ng bawat isang membro. Kabanalan ng bawat tao na narito sa loob ng iglesia. Mga kapatid, this is not optional. That is the life of the church and all that are in and all that are His. Yan ang buhay ng ating iglesia, mga kapatid. At ang lahat ng tao na dapat na nagsasabing sa ating Panginoon. Sabi po ng Hebrews 12:14, without holiness, no man shall see God. Mga kapatid, without holiness, kung wala ang kabanalan, there is no true church. Without holiness, there is no power. There is no glory. There is no indwelling presence of God in our midst. And with the founding of this church in consideration, meron po akong tatlong bagay na tatlong prinsipyo na kung saan ay gusto kong iiwan sa inyo sa hapon na ito, and by the guidance of our text today, na maging present nawa that the church may keep its status as a church. And firstly, mga kapatid, number one is identity. Whose church are we? Ipapound natin ang simbahan na to. Dapat maging malinaw sa bawat isa sa atin ito. Kaninong simbahan ito? Whose identity do we carry when we gathered in this place? Hindi lang sa lugar na to. Whose identity you are carrying as a member of this church when you are in your private life? Mga kapatid, we must settle this. Tayo na kung saan ay inaanib natin ang ating mga sarili sa iglesia ng ating Panginoon, dapat nyo malaman ang bagay na ito. Hindi sa inyo ang iglesia ng ating Panginoon. Hindi sa ating pastor. Hindi sa mga membro. Kung maiintindihan natin na hindi walang sino man ang magmamayari sa iglesia ng ating Panginoon, then none of us has the right to abuse the church. And none of us has the right to drag the name of the church into senseless things. Nakakahiya na sasabihin, membro ka ng iglesia na yan, pero yung iyong ugali, yung iyong buhay, hindi makitaan ang identity ng iglesia ng ating Panginoon. Alam niyo po ba, mga kapatid, isang biyaya at isang pribilehiyo na maging parte tayo ng isang tunay na gawain ng ating Panginoon. Kaya wala tayong karapatan na i-drag yung pangalan ng ating mga iglesia, lalo na i-drag yung pangalan ng ating Panginoon dun sa ating mga selfish ambition. Mga kapatid, this church belong to Christ and Christ alone. At walang ibang pangalan na dapat maitaas sa iglesia na to, kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit, mga kapatid? Ang ating Panginoong Jesucristo, binili niya ang iglesia na ito sa pamamagitan ng kanyang dugo.
hindi sa pamamagitan ng gold and silver. Kaya we have no right to claim His name. Walang karapatan ng bawat isa sa atin na i-claim ang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo unless we bear His likeness, unless we bear His identity. Kaya nga po nakakahiya na sasabihin natin na tayo ay iglesia. And yet, ganito yung inaasal ng mga tao na nag-identify themselves in the church. Kapatid, huwag niyong hatakin o idamay yung pangalan ng ating Panginoon at ang pangalan ng kanyang iglesia sa mga bagay na yan. At ano yung likeness? Ano yung likeness ng ating Panginoon? Walang iba kundi kabanalan. Kaya kung may standard man ang bawat isa sa atin, kabanalan. Kapatid, tandaan niyo po ito. Sa bawat mga membro na magiging parte ng iglesia na to, sa bawat attender na uma-attend ng iglesia nito, holiness is not an option. O hindi ito extra features ng ating iglesia. Sabi po, it is the very environment in which Christ is well pleased to dwell. Gusto nyo manatili yung presensya ng ating Panginoon sa loob ng kanyang iglesia? Kapatid, be identified as holy. Kabanalan. And ito po ay hindi ina-address lamang doon sa certain individual. Hindi po ito responsibilidad lang ng ating pastor o ng mga leader ng ating iglesia. Ang bawat isa sa atin, ang bawat isang tao na nagpo-profess na siya ay anak ng Diyos, responsibilidad ng bawat isa sa atin ang maging banal at magpakabanal. We must all strive for holiness. And take note, we are identifying or being identified as Christ's flock. Turuin mo, kawan ni Kristo. Kaya, yung kabanalan dapat kong nakikita sa atin. And note this, mga kapatid, if we as a church will live to the likeness of Christ, kung tayo magiging totoo lang at ipamumuhay natin itong buhay na kung saan ay katulad ng ating Panginoon Jesucristo, maaaring dumating tayo doon sa point na kung saan ay 2 o 3 na lang tayong maninindigan. Pero ninyo, hanggat na kung saan nandyan ang presensya ng ating Panginoon, we are a church. And are you prepared bilang mga anak ng Diyos para sa laban ng kabanalan? Are you prepared to face this fact? Kung maninindigan ka, ito yung isa sa masakit na bagay doon sa paninindigan natin bilang mga anak ng Diyos. If we are to strive for holiness, to walk in holiness, darating ang panahon, mag-isa ka na lang. Buti nga dito, 2 o 3. Mga kapatid, but for the sake of purity, diba, masakit. Pero kung kinakailangan tanggalin, for the sake of purity, this must happen. Now, sasabihin natin, ano? Sasabihin na maraming iglesia, kailangan marami. Kailangan para sabihin na lumalago ang iglesia, dumadami, nagkakaroon ng mga membro. Now tell me, dito sa statement ng ating Panginoon, is number our priority? No! Kung meron mang prioridad, ang bawat isang membro ng ating iglesia, mapanatili ang presensya ng ating Panginoon sa ating kalagitnaan. Kung dadagdagan man tayo ng ating Panginoon, siya nang bahala sa mga bagay na yan. Kaya mga kapatid, that is why sin in the church is no small thing.
Hindi bastang bagay yung kasalanan. To bear His name. Ano mo ba, maglalagay tayo ng pangalan ng ating Panginoon, ng pangalan na galing sa Biblia, to bear His name, and yet tolerate sin is to take the name of the Lord in vain. Mga kapatid, para sabihin ko po sa inyo, yung mga tao hindi pupunta yan dito, ano ba yung constitution ng church niyo? Ano ba yung tinuturo ng simbahan niyo? Ano ba yung mga pinaninindigan niyo? Mga kapatid, they will not read our constitution. Napakaganda man ng mga bagay na tinuturo natin. Pero anong binabasa ng mga tao? Yung ating mga buhay. Nanawa kung makikita man tayo ng mga tao, we will be identified as people who are the flock of God. Mga kapatid, the holiness of the church begins right here. By recognizing that we have no right to alter the condition of His church. Maraming mga iglesia, they are altering yung salita, mismong salita ng ating Panginoon to make their member comfortable. Kapatid, nawa wag mangyari sa atin bilang iglesia ng ating Panginoon. Bakit? The moment the church begin to shape herself according to the spirit of the age, she ceased to gather in His name. Ipinuputol nyo na, kayo na rin yung tumatapos nung gathering nyo sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo. She may gather in the name of tradition. Hindi ba ito na yung nakikita natin ngayon? Maraming iglesia ngayon na nagsasabing sila ay mga iglesia, but they are gathering in the name of tradition, in the name of human unity, in the name of religious entertainment. And what follows? Kung ano man yung gagawin ng ating Panginoon, makasigurado tayo the withdrawal of His presence from those assembly. Mga kapatid, yung iglesia ng ating Panginoon, this is not a social club. Tayo ay pinagkakaisa ng ating Panginoong Jesucristo, but only if she is identified as the one who bears the name of the Lord Jesus Christ. That is the only time yung presensya ng ating Panginoon ay sumasa kanila. So, mga kapatid, sa hapon pong ito, maging honest po tayo sa ating mga sarili. Kabahagi tayo ng foundation ng church na ito. Search our intent. Are we gathered in His name? Is our worship directed ng Kanyang katotohanan? Is our fellowship shaped by His will? Kapatid, kung hindi naman lang din, huwag na natin ituloy ito. Diba? Gagawa lang tayo ng another social club dito. Sasayangin lang natin ang oras ng bawat isa. Pasasayahin lang natin yung ating mga mortal flesh. Kung hindi man lang din tayo magagather sa prinsipyo ng presensya ng ating Panginoon Jesucristo, we have no right to associate our lives to His identity. And do you want to be identified as His? Then we must be like Him. Kung wala ang kabanalan, our claim to belong to Christ ay kayabangan lamang. Tandaan niyo po yan. Kayabangan lamang ang mga bagay na yan. Secondly, mga kapatid, hindi lang po yung identity ang dapat nating i-maintain. Pangalawa is yung kapangyarihan. Whose strength do we rely upon?
Mga kapatid, let us not deceive ourselves. Hindi kailanman natin kayang mag-build ng isang tunay na iglesia sa pamamagitan ng sarili nating mga lakas. We can build buildings. We can build gatherings. Yes. We can organize meeting. O, kaya natin yan. But only God can give life to a church. Kaya na sinasabi sa atin, di ba, pinaalalahan tayo, not by might nor by power, but by my spirit. Kung wala presensya ng ating Panginoon, baliwala yung gathering na yan, social gathering na lang yung mga bagay na yan. Alam niyo kung mayroon mga bagay na kinatatakutan ng ating mga forefathers na mga Puritan noong kanilang kapanahunan, walang iba kundi yung absence ng banal na espiritu sa kanilang fellowship. At alam nila yung mga bagay na ito. Alam niyo po ba, the Spirit comes in power only to the holy people of God. Ibigyan lang ng kapangyarihan ng ating Panginoon ang kanyang mga anak na banal ang buhay. The church that will tolerate sin without repentance cannot know the joy of Christ's presence. Will not know the joy of Christ's presence. Alam niyo mga kapatid, sorry, napipindot ko pala. The problem with most Christian today, many pray for power, but not for purity. Panginoon, bigyan niyo kami ng kapangyarihan. Paano ipagkakatiwala ng ating Panginoon ang kapangyarihan sa iyo kung ang iyong banal, ang iyong buhay ay kinagagalitan niya? We pray for power, but not for purity. Many want to experience yung Pentecost. Panginoon, gawin niyo nawa yung simbahan namin katulad nung time ng Pentecost. We desire for Pentecost, but we do not desire for Gethsemane. Diba? We are desiring for fire. Panginoon, bring us revival. Pero hindi tayo nagdi-desire ng cleansing and purification. Kapatid, imposible. We cannot expect His power and transformation sa ating mga buhay while we cling to our sins. We cannot expect Him to bless na kung saan wala siyang kaamor-amor sa mga bagay na ginagawa niyo. If this church desire to see sinners converted, saints edified, and Christ exalted, kailangan ang iglesia na to must be a clean vessel. Gusto natin na tunay na pagpalain tayo ng ating Panginoon, maging vessel tayo na kung saan ay kalulugdan ng ating Panginoon na bigyan, ibigay ang kapangyarihan. Mga kapatid, power comes through purity. Sa ating iglesia, tandaan po natin ito, ang kapangyarihan ay nanggagaling sa kadilisayan. Without holiness, we do not have any strength to perform the Lord's work. Alam niyo mga kapatid, hindi madaling bagay itong ginagawa natin. Hindi madaling bagay ang paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi madaling bagay ang magtaguyod ng isang iglesia. Pero sabi ni Paul sa atin, di ba, I can do all things sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo na nagbibigay kalakasan. Yung pangako ng ating Panginoon, ang isang simbahan that deals seriously with sin
that seeks purity in doctrine and life. Anong sinasabi sa ating text? Christ is in their midst. Kaya magtataka tayo kung ating iniisip, bakit yung panahon ng mga reformers, ilan man naman sila? Bakit napakaraming Pilipino ang nagsasabing mananampalataya ngayon, nananalangin, pero walang kapangyarihan? Kung meron mang pagkakaiba, mga kapatid, yung banal na buhay. And when Christ is in their midst, His people are strengthened, empowered, comforted, and made bold in witness. Diba? Kung talagang nararamdaman mo yung kapangyarihan ng ating Panginoon, kahit sinong tao, kaya mong harapin. And lastly, mga kapatid, third point is glory. The moment po na tinitingnan ko ang leadership ng inyong iglesia, starting sa inyong pastor at sa mga membro ng iglesia na ito, makikita ko po na kung saan ang ating Panginoon ay nagbigay, nagregalo ng mga tao na maninindigan sa katotohanan. And I know the Lord will enlarge your territory. Hindi lang sa lugar na to, mga kapatid. Alam ko yung impluensya, yung mga gift na binigay sa inyong mga leader ay hindi pangkaraniwan. Kaya naniniwala ako, kung tayo ay mananatili doon sa identity ng ating Panginoon, mananatili sa kapangyarihan ng ating Panginoon, at we will seek yung kalwalhatian ng ating Panginoon, hindi imposible na kung saan magkaroon tayo ng sarili nating lupain. Diba? Kaya the question we need to bear in our hearts, a guiding light sa hapon na ito, mga kapatid, whose honor do we seek? Kaninong kalwalhatian ang gusto nating itaas bilang iglesia? This is the greatest test. Whose glory do we live for? Alam nyo, will this church seek to impress men? Nawa po hindi. Nawa, we are aim to giving glory doon sa ating Panginoon lamang. Maaring dito sa loob ng ating iglesia, wag naman mangyari. There are people who will try to build their own little kingdom inside churches. Pero sa ngayon pa lang, binabalaan kita, tanging ang kalwalhatian ng ating Panginoong Jesucristo, tanging ang kaharian ng ating Panginoong Jesucristo, lamang ang dapat maitatag sa loob ng kanyang iglesia. Remember this. Sabi ng ating Panginoon, para sa iyo na nagbabalak magtayo ng munting kaharian sa loob ng iglesia ng ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, my glory will I not give to another. Alam nyo, si Jonathan Edwards, kung bakit napaka-tindi nung conviction ni Jonathan Edwards. Yung isang panalangin niya, yung kanyang desire at panalangin sa ating Panginoon, sabi niya palagi, Lord, stamp eternity in my eyeballs. Itatak yun, yung hinaharap sa aking mga mata. Kaya po napaka-clear sa isipan ni Jonathan Edwards na ang lahat ng ginagawa niya bears an eternal reward or consequences. Kapatid, tandaan niyo po, ang bawat bagay na ginagawa nyo ngayon, ang bawat paninindigan na gagawin nyo ngayon, ang bawat pagtayo na gagawin nyo ngayon, it is bearing eternal reward or consequences. Kaya po ito si Jonathan Edwards, he lived for one audience, yung Panginoon lamang.
Kung meron man siyang gustong itaas, walang iba. Kundi yung presensya, yung kalwalatian ng ating Panginoon lamang. At kaya po, nung panahon niya, the church in his time, alam ang katotohanan na to. And mind you, mga kapatid, babalik po tayo doon sa ating katotohanan na gustong i-impart kanina pa. A church cannot glorify Christ unless He is holy. Kung meron mang mag-a-attract sa mundo, mga kapatid, kung meron mang mag-a-attract sa mga anak ng Diyos sa labas, sa mundo, hindi yung creativity natin, pero yung karakter ng ating Panginoon. Kung meron mang halimuyak na maaamoy ng mundo, ng mga anak ng Diyos, na magre-reach doon sa mga sinners, hindi yung palakaibigan tayo. Pero yung bango ng persona ng ating Panginoon Jesucristo, kung meron mang boses na tatawag doon sa mga makasalanan sa mundo, hindi yung galing ng ating pastor, kundi yung boses ng ating Panginoong Jesucristo. So it is very clear, the glory that the church will give to Christ will not come from our own means. Hindi ito manggagaling sa mga sarili natin. And not on our own terms. Minsan, doon sa mga iglesia, no, grabe, punong-puno ng programa, ang saya-saya ng mga tao. Pero kung i-evaluate natin, they are preparing those people marching to hell. Mga kapatid, kaya binigay ng ating Panginoon yung kanyang salita. The reason why God has given us His Word, God's glory is within the confines of His Word. Kaya hindi natin kailangan mag-imbento ng kung ano-ano. Hindi natin kailangan mag-isip ng kung ano-anong bagay na nandun sa sanlibutan. Kailangan nyo lang pag-aralan ang kalooban ng ating Panginoon sa kanyang salita. At yan ang magbibigay kalwalatian sa ating Panginoon. Kung ating pagbabasda ng mundo, napakaingay nila, napakarami nila. Pero mga kapatid, kung wala ang kabanalan, our song are just noises to the Lord. Our words are just vanity, and our witness is powerless. But with holiness, kung magkakaroon ng kabanalan ng bawat isa sa atin, everything we do points to Him and will give glory to Him alone. Alam niyo po, gusto ko lang po i-share yung aming experience doon sa aming iglesia. At nawa ay maging pagpapala sa bawat isa sa atin at encouragement sa atin kung paano kumilos ang ating Panginoon sa iglesia ng Mahabang Parang. Alam niyo po, nung time na nag-take over ako doon sa Mahabang Parang, yun yung time na umalis sila Israel at nandun lumipat sila sa Taytay, na bilang isang bagong tatag na pastor, parang napaisip ko, ano ba to? Magsisimula pa lang, wala nang membro. Di ba? So, may mga tao pa doon na nagsasabi na mga pugante kami dahil yung lugar na yun ay kiniklaim at kami ay nag-sneak in doon. Yung lupa, kiniklaim nila. At parang ang tingin nila sa amin ay mga pugante. At nakakatuwang isipin na ngayon kung paano pinapahiya ng ating Panginoon. Yung karamihan po kasi ng mga pastor doon sa lugar na yun, nakikisanib sila doon sa mga land grabber. So kung kaninong may kapangyarihan. At yung iglesia lang po natin ang sumama dito sa nakikipaglaban ng tama. So, maraming mga pastor doon pero compromiser. At natatawa ako nang tinatanong ako ni Pastor Paul kung
yung qualification. Actually, doon sa mahabang parang ko, may isang nagsabi sa akin, ba't ka magpapastor? Nag-aral ka ba ng pagkapastor? Sabi ko, hindi po. Anong pinag-aralan mo? Engineering po. Ba't ka magpapastor? Ayaw niya daw pumunta doon sa church namin, umattend ng church. Dahil hindi naman daw ako nag-aral ng pagkapastor. So I have no formal education actually. So talagang as in zero. Pero nagtiwala lang po kami sa biyaya ng aming Panginoon. Alam niyo po, doon sa simulan po namin yung gawain doon sa mga parang simula po nung nag-take over ako, ang text po namin is John. John 1, ngayon po ay nasa verse 42 na po kami. At ang iniisip ko, sabi ko, Panginoon, kung totoo yung pangako mo, na ipipreach ko lang yung tunay at dalisay na salita nyo sa mga taong ito, kayo ang bahala na magdagdag ng kaluluwa sa inyong iglesia. So ang akala ko, mauubos yung tao. Dahil every time, minsan isang text, 3 beses namin i-preach. Akala ko sa bagay na yun ay mauubos yung iglesia. Pero with the faithful teaching ng salita ng ating Panginoon, siya ang nagdagdag at nagdagdag ng kaluluwa sa loob ng iglesia. At ang maganda pa doon, wala kaming sakit ng ulo. Di ba? Kung hahayaan natin, kumilos ang Panginoon, magdagdag ang Panginoon, pagpapala, hindi pagpapalo. So for conclusion, mga kapatid, narito po tayo sa simula ng ating iglesia. Kailangan po natin magdesisyon ano ang magiging tayo ngayon. Unang-una mga kapatid, ano ang identity na gusto nating ipakita at iwanan sa lugar na to? Nawa ang bawat isa sa ating magkasundo. We belong to Christ. Sa ating kapangyarihan, kaninong kapangyarihan, kaninong galing tayo aasa? Nawa ang bawat isa sa atin. We have the same creed. We depend on Christ. At kaninong kalwalatian ang gusto natin itaas sa lugar na to? Nawa ang bawat isa sa atin, mamumuhay ang bawat isa sa atin para sa kalwalatian ng ating Panginoong Jesucristo. Alam nyo, ulitin ko sa inyo, kung wala ang kabanalan, wala ang tatlo. All three are lost. Without holiness, we have no right to claim His name. We have no access to His power and no part in His glory. Tayo po'y manalangin. O dakilang Diyos, aming Amang Banal, Lord, nawa ay maintindihan ng bawat isa sa aming Panginoon. Ang pinakabagay na dapat makita sa bawat isa sa amin, walang iba, Panginoon, kundi ang aming kabanalan. Lord, as we live as a church on this place, Lord, may we be identified as your people because we are holy. May the people see power in us, Panginoon, because we are holy. And may they see the glory of your presence in us, Panginoon, dahil our lives are holy. Panginoon, tulungan niyo po ang munting iglesia na ito. Tulungan niyo po ang aming mga leader sa lugar na ito na manindigan sa katotohanan. Manindigan sa katotohanan at pangako ng inyong salita. Where there are 2 or 3 gathered in your name, nandun kayo sa aming kalagitnaan, Panginoon. Salamat sa inyong salita na naihayag sa hapon nito, Panginoon. Sa inyo ang lahat ng papurit, pasalamat sa pangalan ng Panginoon Jesus. Okay. Maraming salamat po sa mensahe ni Pastor Dave. Hindi ko alam kung matatakot ako magsimula ngayon sa church. Taas talaga ng standard ng naisinet ng ating siguro bago po tayo mag-proceed sa actual church organization. Gusto ko pong i-share sa inyo yung lagi ko sinasabi sa mga membro ng alam niyo, paulit-ulit mo sinasabi sa inyo.
we are not playing church. Hindi tayo nagpapanggap, hindi tayo naglalaro. Kung ano man yung narinig ko sa preaching ng ating pastor, yun yung na-expect ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Bakit ito kayo binabantayan at laging sinisikap? Kasi kung mawawala yung pabanalan sa bawat isang miyembro, naglalaro lang tayo. We cannot call ourselves church. Dahil dyan, magsisimula po kami ng ating church organization. Basically, this is just formality. Para sa kalaman ng bawat isa. We originally invited Pastor Robert to lead the church organization. Tinanggalan ito lang sa Poland for very good reasons. Hindi ko na po i-divulge. Pero I think this is also the right way to go. Para maipakita rin talaga natin na we are no longer holding on to the mother and daughter authority. Sa araw na ito, it is not any other church that would declare us a church, but we ourselves will declare that we are now a church of the Lord Jesus Christ. Amen. We will start sa ating church organization. Para rin po sa kaalaman ng lahat, siguro sasabihin ko yung maikling history ng aming church. Dahil sa hindi pa lang naman po talaga kami nagsimula. Actually, hindi po kami magkakakilala nila Charles, nila Chino. Actually, kaya ko rin gusto kong imbitahan dito yung Taytay kasi yung calling ko talaga bilang pastor. Una ko yung naramdaman sa iglesia ng Taytay. Hindi ko lang maalala pa doon nila Israel, pero may mga linggo na kaming dalawang mag-asawa, pupunta kami doon. May kasama kami isang babaeng kapatid na sumusuporta doon. Every Sunday yun, pumupunta kami sumusuporta, either magsa-Sunday school ako or mag-preach ako doon sa lugar ng Taytay ko rin ako. Pauwi kami, nagkakabiroan kami tatlo. Parang kaya na natin mag-mission na. May magtuturo sa bata, may tutugtog, may magpapastor. Simula po ng 3 taon na yun, siguro, nakalipas. Pero 3 taon din po namin pinagpipray namin mag-asawa yung calling ko. There is one thing na kinailangan ko munang tanggalin. Siguro di na ako mahihiya since magkakapatilan tayo. Siguro naman, alam nyo rin, napansin nyo rin. Alam din ko ng asawa ko, gusto ko magpayaman. Gusto ko magpayaman. Noon. Sabi ko sa asawa ko, nakakaramdam ako ng calling. Sabi niya, hindi. May kailangan ka, let go sa buhay mo. Until such time na umattend kami doon sa ordination ni Pastor. Kaya rin din yung key takeaway ko nung introduce ko siya. Dahil totoong hindi mo kayang takbuhan yung panawagan sa'yo na Panginoon. So either you hold on to it o antayin mong talagang palugin ka at lumuhin ka muna ng Panginoon. Yun din po yung dahilan kung bakit this year, nung na-ordain ako bilang pastor, sinarado po namin yung aming kumpanya. We are right now employed to work, pero the goal is really to have a full-time ministry. The only reason kung ba't napipilitan ko ako magtrabaho ngayon ay dadalawa pa lang po talaga yung title ng aming church. So, as much as possible, gusto ko pong buhatin yung pangangailangan muna ng aming iglesia. Pero naniniwala kami that once we become a church, kahit nung hindi pa kami church, we all feel that we are God sustained. Walang ibang tao o kahit sino ang bubuhay sa pangangailangan ng church
At umaasa kami magpro-provide yung aming Panginoon sa maliit namin gawa. Yan, hanggang sa nakilala namin sila Charles. Actually, it wasn't the original plan. The original plan of our original church was to make me a pastor ng aming original church. But that wasn't yung heart na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Nagkaroon ng maraming bagay, but ang ending ay naging pastor ako doon sa lugar ng Samson. Originally, it was a Pentecostal church. Pero sa awa ng Panginoon, tunay na nakakilala yung ilang miyembro doon. May natirang dalawa ngayon, si Charles at si Shinobi. Si Lori, ako, yung nanay ko, si Lola Joy, galing sa original church namin. At doon nabuo ang Blessed Grace Baptist Mission. We decided then na umalis doon sa original namin lugar to find our home. Humanap kami ng tulong na talagang ma-reach out namin. Dinala kami rito ng Panginoon sa lugar ng Corville. Every Sunday po may mga pumupunta rito, may mga attenders, yung mga pagkain dyan, yung iba dyan hindi na po kami yung nag-prepare. Yung mga attenders po namin, yung mga nanay, may mga nakakasama rin kami pastor na galing sa Wesleyan, pero hinahanap niya yung katotohanan. And hopefully magdagdag pa po talaga ang Panginoon dito sa aming gawa. Simula lang po kami rito ng parang March, April. So April lang po na tapos itong lugar namin. Ilang buwan na rin po kami na dito. But we have been doing everything na ginagawa ng isang church. Lagi ko rin pong pinagpapasalamat sa Panginoon at lagi ko rin pinapasalamatan yung mga miyembro ng aming church. Na kahit lilima po yung official members ng aming mission, nagagampanan po namin lahat ng gawa. Salamat sa Panginoon dun sa mga kababagyang nagtutulong sa mga bata, kila Lola Joy, kila Lola Makkalado, nasa support side ng aming church. Paglilinis, pag-repair, pagluluto. Kay Charles na talagang kahalili ko sa pagtuturo. Mapalad po ako, Pastor, dahil ibinigay ng Panginoon yung hindi man marami, pero yung mga tamang taong makakatulong po sa ministry. Hanggang sa pagtayo at pagtindig sa katotohanan, ibinigay ng Panginoon yung mga tamang taong makakasama. Actually, marami pa po kami, pero kumilos din po ang Panginoon na bago kami makalipat sa lugar na ito. Masakit man, pero trinon din ng Panginoon yung aming gawain. Meron siyang mga taong tinanggal at nawala. Pero we all believe it is for the best. At kung tunay talaga silang makaligtas at tupa ng Panginoon, imposible hindi sila hahanapin ng ating shepherd. So, pasasalamat po sa Panginoon sa bagamat na ikling history ng aming church. Pero marami po kaming pinagdaanan at pinagsamahan bilang mga So, before we declare ourselves a church, hayaan yung basahin ko muna ang aming church covenant, although this is not the original version, but the summarized version for the sake of time. Brethren, having trusted Christ as Savior, and having been baptized into His church, we covenant together before God. We promise with God's help to walk together in Christian love, to uphold the worship and ministry of His church, to live faithfully and righteously in the world, to live in holiness,
to pray for and support one another, and to spread the gospel of Christ. And if we move away, we will unite with another church where we can continue to serve the Lord. And I hope yung bawat isang miyembro ng aming mission ay tinatanggap ng buo yung covenant na sinumpak natin sa harap ng ating Panginoon. So, kaya niyo pong tawagin ko ang mga miyembro ng aming iglesia. Simula po sa aking asawa, si Sister Lori, si Sister Joy, si Brother Charles, at si Sister Shinobi. Pagpaumahin niyo po, galing po siya ng klase niya ngayon. Hindi po siya ready sa kanyang damit. Hindi po namin napapayagan kapag hindi yan nakabistita po. So, members, do you fully agree right now that we are ready to declare ourselves a church? But, so with that, I would like to announce to everyone that as of today, Blessed Grace Baptist Mission will now become Blessed Grace Baptist Church. Amen. Yain niyo po na i-present ko na rin ang aming magiging church officers sa araw na ito. At pagkatapos nito ay hihilingin ko po ang mga pastor at si Brother Israel upang ipanalangin ang aming magiging gawa. Wala po kaming secretary dahil konti lang po kami at bilang pastor ako po ang nag-handle ng lahat ng documents ng aming iglesia. Ako rin po ang gumagawa ng mga letters. Ang aming treasurer ay si Sister Joy Danan. Ang aming auditor ay si Sister Lori. Ang aming ladies coordinator ay si Sister Joy din. Samantalang ako po ang magiging men's coordinator bilang pastor. Ang aming kids coordinator ay si Sister Shinobi. Ang aming young people's coordinator ay si Brother Charles. At kaming mag-asawa po ang magiging couples coordinator sa taon na ito. Pumamarapati po ng mga pastor at yung Brother Israel dahil ito na ata yung ulit araw na tatawagin ko siyang brother. Hinihiling po sana namin ipanalangin kami dito sa Pastor Dave, Pastor Kurt, Pastor Robert, at si Brother Israel. Nakakit na niyo, natin sa Solar Catholic Church. Ito ay natulungan ng isa sa pagbuo niyo sa lokal expression ito po sa Antipolo. Ay pinanalangin, Ibrahim, ang iglesia ng ating Panginoon dito po sa Antipolo. So, pagkilang Diyos, hindi ko magiging ating po sa inyo at ilaban namin sa inyo ng nasa papuri at salamat sa inyong pagod niya, Panginoon. Sa inyong mission dito po sa Blessed Grace Baptist Mission. Ngayon po, Diyos, kami po ay isang saksi sa iyong mabuti at karapatan, sa iyong gawain sa mula sa oras nito, araw nito, Diyos, ay ginawa po siya sa mga iglesia bilang Blessed Grace Baptist Church. Maraming salamat po, Diyos, po ng mga iglesia sa lokal, Panginoon, na kapag dito po sa inyo, wala ng langit, kundi kayo po ay pagbiglan, kaya yung buhay at yung puso, bukas, yung isip at yung kaluluwa. Salamat po natin ang Diyos sa mga Diyos ito, patuloy nito na itupan ng inyong mga espiritu,
ang iyong kapag-atawa o Diyos na patuloy ko ng maragana sa araw-araw ng buhay. Hindi lamang po sa araw ng lingkod na sila po ay nagtitipos sa inyong pangalan, kundi sa araw-araw ng buhay ng mga miyembro ng Iglesia. Dahil din po na Lord Diyos ang iyong po na ang tinalaga ng pastor, pastora, gusto ko daan ng report. Dahil ko po Diyos patuloy mo siyang bigyan ng katakan, dahil wala po namin Lord Diyos, hindi na nakadali. Sa pagpastor ng mga tuha, Panginoon, ang tawan, ang iyong katiwala sa Panginoon. Ito po na kapag-ito. Ang po siya, patuloy po ng kumasa sa inyo. Sa inyong lakas, sa mga pangyarihan, sa inyong karunungan o Diyos, at hindi sa mga sarili. Natuwag po kayo ng kanibahay, maraming ginamit o Diyos na po yung gusto ka na pagsahin sa isang misyon. Ang kayo po ay paglikuran at paglikuran ng isa't isa Panginoon sa harap na kailangan mga lahat. Ganun din po ang mga first officers ng Testament ito. At kumain yung puso ng mga panandaan ng katabatan, ang kailangan sa kanilang puso ng mga pagkakas dito. Maraming salamat po kahari kami at naging saksi sa ako ito. At pinaningin ng ito pagpapala dahil lang po sa matutiyari ng puso spiritual o Diyos sa ito. At Diyos sa Diyos sa Diyos. Maraming salamat po o Diyos sa ito ng ito ng pagpapala at pinaningin po sa pagpapala ng Panginoon. Magpapasalamat kami ng Diyos, aming Ama, sa oras na ito, Panginoon, na iyong pinagkaloob sa amin upang maging kabahagi, Panginoon, ng deklarasyon ng iglesia na ito. Alam po namin, Panginoon, na hindi magiging bagay ang kanilang tatahakin. Hindi, alam po namin na ang kalaban, Panginoon, ay nasa kanilang paligid. Pero nawa, Panginoon, katulad ng inyong pangako, help us, Lord, to claim the promises. Help us, Lord, na maging totoo ang mga salita na ito sa aming iglesia na ito, Panginoon. That you are in their midst, Panginoon, sa paggawa nila sa lugar na ito. Salamat, Panginoon, sa inyong pagpapala na maging bahagi ng inyong iglesia, Panginoon, ang maliit na gawain na ito. Aming huling at dalangin ang kanilang pastor, ang kanilang mga membro, Panginoon, patuloy niyo sila ng ilang Diyos na pagkapag-banalin. Patuloy niyo sila, Panginoon, na protektahan at kalingahin, Panginoon, hanggang sa kayo ay dumating. At makita nawa, Panginoon, nila ang inyong kapangyarihan sa kanilang paglilingkod sa lugar na ito, Panginoon. O Diyos, patuloy niyo patatagin ang aming mga manggagawa, simula, Panginoon, sa kanilang mga pastor at sa kanilang mga posisyon na gagampanan sa lugar na ito, Panginoon. Aming hiling at dalangin sa mga bawat bagay na ito. May taas nawa nila, Panginoon, inyong banal na pangalan sa lugar na ito, Panginoon. Salamat sa pagpapala niyo, Panginoon, at kayo nawa, Panginoon, na maging kasama ng iglesia na ito sa kanilang paglilingkod sa inyo, Panginoon, hanggang sa kayo ay dumating. Ito ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Sa pagpuli at panalangin ay aming pagpupuri at dakila at salamat sa lahat ng pinagkaroon ninyo. Pagpuli at pagkaroon sa iglesia. Salamat po sa biyaya ng buhay. Pastor, gusto ko tahan sa Pastor. Sa pananampalataya pinagkaroon sa kanya. Kung patuloy, magdamit ang kanyang buhay kasama sa kanyang pamilya. Kaya ito po, pagkayaan, tunay na pagkapan, spiritual, pagkawaan, kanunan, pagtitilis, at maging sa mga bagay ng gawin ng Panginoon, gabay ito po, kalinayan ang kapatid. Kasama ng mga kapatid ng iglesia ito, may po namin tamang buhay at spiritualidad sa puso ng aking iglesia ng Ibig at Silita. So, palahin niyo po, kanilang pangailangan, material, sama ng kanilang puso, ang natin mga kaluluwa, na yung pinakakatiwala ng Panginoon. Salamat po sa pagpili mo ito.
pagkain namin ay patuloy na saksihan ang paano ng Pilipinas sa bawat gawain, hindi lang po sa lugar nito, sa bawat mundo sa Pilipinas ay wala ang ministeryong pagpapatuloy. Ang pangawalan sa aming mga tutuloy ng pagkakasa, Pagkakamen sa Espiritu Santo. Maluwalhati ka sa gawain ito at maapoy ang kanilang pangalan araw-araw sa pangalan ng Akilang Diyos, salamat Panginoon sa kabutihan mo sa bawat isa sa aming Panginoon na naging saksi kami sa pagkatalaga ng iglesia nito Panginoon. Lord, hinihingi namin na palagi niyo po paalala sa aming Panginoon na kayo ang ulo ng iglesia nito Panginoon. Kami ang bahagi ng iyong katawan Panginoon. Lord, we pray na sa buhay ng pastor na ito, Pastor po, taasin po ang kanyang buhay ng kabanalan upang mailid ang iglesia na ito patungo sa inyong kalooban, Panginoon. Lord, bilang isang overseer na tinawag niyo po siya, kayo po ang magbigay ng kalakasan, proteksyon, Panginoon, at maging sa mga miyembro na narito, Panginoon, bigyan niyo po ng katatagan sa kanilang mga puso, pananampalataya, Panginoon, at bawat miyembro at bawat attendee na siyang dumadalo dito, Panginoon, kayo po ang magpahayag ng inyong salita, Panginoon. Lord, hinihingi rin po namin ang lahat ng pagpapala mong espiritual na ang lahat ng naritong kaluluwa, Panginoon, ay makita ang kaligtasan, ang kabutihan, ang inyong pong salita, Panginoon. Salamat po, Panginoon, at patuloy niyo po kami ingatan, patnubayan bilang iglesia, na alam po namin, Panginoon, marami pang haharapin at marami pong pagdadaanan bilang isang iglesia ang inyong tinatag, Panginoon, sa lugar na ito. Lord, kayo po ang aming lakas, ang pag-asa, at Panginoon, ito ang aming buhay, O Diyos. Kaya Panginoon, sa iglesyang ito, patuloy niyo po sa pamamagitan ng inyong salita, patuloy na minindigan at ibigin ang iglesia na kung saan inyo pong binigay sa bawat isa, Panginoon. Salamat po sa lahat ng ito. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Salamat po. Sige po. Pwede pong bumalik dito ang mga miyembro ng ating church. Saan po ang ating mic? Meron po kaming hinandang awitin para sa sa hapon na ito. Siguro bibigyan ko rin sila ng pagkakataon mag-share, mag-reflect. Kung may gusto po silang sabihin bago kami umawit. Acknowledge ko yung pinakamalaki kasi dapat syempre yung pinakamalakas na boses. From sin and hate, didn't you
rescued me, not of man, not by my word. That's grace He found me first. Blessed grace He found me first. Reached down deep in all my worst. Though I fought strong pursuit, He broke my pride and made me new. Blessed grace so rich and free. From the curse He's rescued me, not of man, not by my word. That's grace He found me first. Not of man, not by my word. That's grace He found me Maraming salamat po sa napakagandang awitin. Po, bilang pagtatapos, hinahaniyan kong lahat na tumayo at awitin po natin ang hymn number 149. Salamat rin po pala sa import naming musician sa hapon na ito. Our best. Sabay-sabay po natin awitin. On the first verse, ready, sing. Hear ye the Master's call, give me thy best. For be it great or small, that is His test. Do then the best you can, not for reward. Not for the praise of men, but for the Lord. Every work for Jesus will be blessed. But He has from everyone His best. Our talents may be few, these may be small, but unto Him is due our best, our all. Wait not for
Tayo po'y manalangin. O Diyos na dakila, salamat Panginoon sa pagpapalang ito, sa biyayang pinagkaloob niyo Panginoon sa amin na masaksihan ang kabutihan mo sa iglesia na ito. Panginoon, kalawalatian mo ang aming dalangin na ang lahat ng aming gagawing paglilingkod ay maitaas ang iyong pangalan, Panginoon. Lord, gabayan niyo po kami sa aming kahinaan at patuloy na ang lakas na nanggagaling sa iyo ay aming gamitin sa kaluwalhatian, kabanalan, Panginoon. Panginoon, sa mga panahon at taon na ang iglesyang ito ay manindigan, ipaglalaban at ipapangaral ang inyong salita, samahan niyo po sila, Panginoon, na kung saan ang laban na ito ay hindi namin laban, kundi laban ninyo, Panginoon, na napagtagumpayan na matagal ng panahon, Panginoon. Lord, hanggang sa pagbalik mo, ay matatnan mo ang iyong iglesia na kung saan maluwalhati at namubuhay sa katotohanan at kabanalan mo, Panginoon, na ang bawat miyembro at maging ang bawat kaluluwang narito ay handa sa iyong pagbabalik, Panginoon. Salamat po sa kabutihan mo at patuloy kaming humingi ng awat habag nagmumula sa inyong biyaya. Salamat po sa lahat ng pagpapalang ito at ito po'y aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hey. Maraming salamat po. May konting salo-salo po tayo. Pwede po kayo mag-stay. Welcome kayo mag-stay.